Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, nabuko na itong mga kahina-hinala na bank transactions ni Kibuloy. Biruin mo ka-copy ha. May papasok na 15 million, inalabas 16 million. Ang tanong dyan, saan gagaling yung pera na yan eh. Parang hinuhugasan lang yung pera oh. Ipinapasok sa relihiyon sa, hindi natin alam no, pero yan ang sinasabi ng AMLAC eh. At mukhang pinaniniwalaan ng board yan, kaya na-freeze yung assets eh. Mukhang washing ah. Mukhang laundry yung nagaganap dito sa pera na yan ah. Saan nang galing yung pera na yan? At mukhang pinapasok mo sa bank account ni Kibuloy para maging malinis, washing ng pera, paglabas, malinis na. Eh saan galing? Malinis pa talaga yan. Kung malinis pa yung pinanggalingan yan, baka madumi lahat ng transactions dyan. Hindi ko nalang planisinta yan ng AMLAC sa korte, naliwala sila. Kaya nabigyan ng yan eh, ng pag-freeze sa mga assets ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Ito ka-copy. Basahin natin itong mga revelasyon na bubuko na. Grabe ha? At ang masaklap dito ha, panahon ni Digong itong ano na to. Itong mga transactions na ito within the administration of Tatay Digong, the best president ever. Kaya confident sila eh, ng panahon eh. Sige, gawin nyo lang lahat yan. Yung bestie ko yung nakaupo eh, oh. Presidente, oh. Si Digong that time, presidente. Sinong sisilip kay Kibuloy? Diba? Paano nila sisilipin si Kibuloy? Spiritual advisor ng presidente. O sige, ikaw AMLAC, halimbawa, oh, sisilipin mo ba yan? Baka matanggal sa pwesto. Parang ulit Tatay Digong yan eh. O sige, dito tayo headline, politico.com. 15 million pesos in, nearly 16 million out. Biruin mo ha, magpapasok ng 15 million sa bank account, ilang araw na makalipas, withdrawin ng 16 million. Diba, nilinis lang. AMLC o AMLAC finds pattern of cash smuggling in Kibuloy's bank transactions. Ayun, pinangalanan na mismo. Cash smuggling. Pero yun? Yung bawal yun? Anyari, ginamit lang ata kopya ang relihiyon ah. Pero, pinagtatanggol yan ang abogado ni Kibuloy. Definitely ka-copy. Kine-question nila yan. Yung pag-i-issue ng freeze, pag-free dun sa assets. The Anti-Money Laundering Council o AMLC has flagged over 300 financial transactions. Duruin mo ka-copy oh. 300 financial transactions. Kaduda-duda itong mga 300 financial transactions na ito involving bank accounts owned by a fugitive religious leader, Apollo Kibuloy, with investigators speculating that he is involved. Ito ha, pinaghihinanaan po, wala pa namang judgment dyan. Hinala pa lang ito ka-comment, pero syempre may mga batayan para masabi na nila na probably ha, involved ito sa bulk cash smuggling. Hindi lang pa onti-onti ha, malakihan ito due to the timing and amount of deposits and withdrawals. Actually, dapat noon pa yan eh. Panahon parang ni Tatay Digong napaplag na yan, ka-copy eh. Napapansin na yan kasi namomonitor naman ng AMLAC yan eh. Pero nakapagtataka bakit nakalusot yan. Mukhang may magic na naganap eh. Results of AMLAC's investigation seen by Politico show that Kibuloy had 330 substantial financial transactions between December 12, 2006 to February 7, 2022. Substantial financial transactions. Malakihan to ka-copy. Million ang usapan dito ha. Hindi pinag-uusapan natin dito hundreds of thousands kasi sinabi religious lang. Kailangan susulisit lang yan para pang photo. Pero pinag-uusapan natin dito ha, million. Sabi nila, yan tayo yung mga nakukolekta ng mga tauhan no? Lang sabi nila, ng mga malimos daw sa iba't ibang bansa. Pero ganyan ba? Aabot ba ng ganyang kalakihan? Grabe naman yun. Sobrang laking limos naman yun. From 2007 to 2018, panahon ni Digong yan, panahon ni Aquino, yan, sama-sama na. The AMLAC noted several huge cash deposits made to Kibuloy's bank accounts, which were either withdrawn on the same day or the succeeding days. So pattern, magpapasok kayon, mamaya withdrawin agad. O kaya, magpapasok kayon, bukas withdrawin agad. Natural ba yan? Common ba yan? Kumbaga, dinadaan lang sa bank account niya. Doon siguro nagaganap ang washing. These funds appear to be directly sources from the unlawful activities of Kibuloy, his cohorts, and his church. Tuloy mo ha, AMLAC na nagsasabi niya na, referring to the Kingdom of Jesus Christ, the church founded by
former President Rodrigo Duterte's spiritual advisor. Paano mo nga naman masisilip yan? Spiritual advisor ni Digong yan. Diba? One particular transaction which stood out from AMLAC happened on February 25, 2014, when 15 million to 13,532, yan yung halaga ka-copy ha, was deposited to Kibuloy's account. After several days, 15.9 million pesos was withdrawn from the same account. Ba't gano'n? Papasok, i-withdraw, papasok, i-withdraw. Ano yun? Baka sabihin pang may babayaran na tao. Pero dapat, di ba? Diretso mo na lang doon. Bakit kailangan pa dumaan sa bank account? Mukhang yun ang nag-washing eh. May naglilinis eh. O baka paraan dyan para linisin eh. Yan ang AMLAC yan. Yung mga kalukuhan dyan. Yung mga transactions dyan. Alam nyo na yan. Ang masaklap, mamaya yan yung ginagamit sa pagpupundo ng mga rebelde o, di ba? Sa ibang bansa, yung pinupundoan itong terorismo. Pera galing sa kalukuhan. Simple ha? In view of the period of the transactions in the report of cash smuggling, it is highly probable that the said amounts deposited and withdrawn are the proceeds of an alleged bank cash smuggling. Sabi ng AMLAC. AMLAC na nagsasabi yan ha. Tapos sasabihin nyo, walang kasalanan. Pinopolitika lang siya. Hindi valid yung warrant to pare. Sabi sa hearing mo, hindi lang valid yan. Pero sabi naman ni Torre, sa daldal ng abogado, si Torion, bakit hanggang ngayon di na mapalabas itong isa sa mga suspect na nakadetine ngayon? A scrutiny of Kibuloy's bank records showed his highest total transaction was made in 2015 of 89 million pesos. Ganyan malakihan yan, ka-coffee ha. Malakihan yung halagang pinag-uusapan natin. Just a single transaction amounting to 89 billion pesos. Isang transaction lang yan. Yung iba, 15 billion, yung iba, 16 billion. Saan galing yan? Hindi pwedeng galing sa limos yan. Hindi galing sa contribution ng mga OFW yan. Dahil hindi ganyan kalaki magbigay ang mga OFW. As to the period, Kibuloy's financial transactions were highest during the years 2015 to 2018. The AMLAC said, administrasyon ni Digong yan, umupo si Digong 2016, 17, 18. Diyan, tumaas lalo. Umangat ang transactions ni Kibuloy na mayagpag. Uy, panahon ni Digong, na mayagpag lalo itong tampo ni Kibuloy during that period. The Court of Appeals has ordered the freezing of assets and bank accounts owned by Kibuloy, KOJC, Sunshine Media Network, as well as those belonging to personalities believed to be his most loyal followers. Kibuloy is wanted for sex trafficking and fraud charges dyan po sa United States. In the Philippines, cases have been filed against him for rape and human trafficking. Nabibigat na kaso yan. Grabe ha, nakakagulat ito ha. Ito mga revelasyon na yan ha, pero syempre, todo tanggol pa rin ito ka-coffee. Todo tanggol pa rin dito, definitely, kailangan ipagtanggol yan ng kampo ni Kibuloy. Malinaw yung ipag-i-issue ng na yan, ng pag-freeze sa bank accounts. Nagsalita ang kampo niya dito. Sige, basahin natin. To be fair tayo dito. Ano yung sinasabi ng kanyang kampo na mali yung pag-issue ng pag-freeze sa accounts. Hindi, ano ba yan? May lang ba yan? 20 days lang. 20 days lang itong pag-freeze dito sa assets nito. Pero syempre, malaking suntok din dyan sa kanila kasi ma-apektuhan ang operations nila. And si Digong nga nagmamanage ng assets ng Kingdom of Jesus Christ eh. Kapag wala mo ng sahod, kung 10 million na sahod kada buwan, sige, stop muna. Stop muna, hindi mo na kayo sa sahod ha. Si Jason sa 1 million, sige, next month na lang kayo sa sahod muna dyan. Kasi, kung galing lang sa limos yan, imagine nyo yung kakopi, kung galing lang sa limos, o galing yan, hindi ko alam kung anong term nyo na yan, mga contribution ng mga miyembro. Kung galing lang dyan, hindi ka magsasahod kay Jason sa ng 1 million sa isang buwan para sa isang consultancy job. Diba? Lumabas mismo sa hearing yan. Sila mismo ang nagsasabi niya sa hearing. 1 million kada buwan ng sahod ni Jason sa consultancy lang yan. Hindi pa siya yung pinakamataas dyan sa SMNI. Hindi pa siya. Ano pa yung mas matataas? Ano pa yung mga tipong vice president level na dyan? Na mga posisyon, mga head ng finance, head ng admin. Maliit yung 1 million na yan kada buwan. Ang tanong, saan galing yung napakaraming pera na yan?
sa kontribusyon. Diba? Yun ang nakakaduda-duda dyan eh. So yun ang kinakailangan talaga maimbestigahan. At the good thing na na-freeze yung assets dito. O, sige, basahin natin yan. Ating internet connection. Narinig siguro ni Kibul. O, wala sinasabi mo dyan, stop ko muna dyan. Sige, dito tayo. Ito tanggol definitely ng kampo ni ginawa dyan. Hindi tama yung pag-freeze sa kanyang assets. No? Kibuloy's camp questions order freezing his bank accounts. Ilan kaya bank account yan? 5, 10, 100. Siyempre, utak na rin niya ka-coffee na. Payuhan na rin ni Diguya, no? Malamang, if i-freeze, siguro mga few months ago, no, nung pumutok yung kanyang issue, o if i-freeze yung mga accounts mo, subulan mo na mag-transfer, ipangalan mo na yan sa tao, o yung iba, i-cash mo na yan natin, tago natin yan underground. Siyempre, yun na nila yan. So, may mga na-freeze man, let's say may na-freeze, let's say 100 million yan, o 200 million yan, yan yung mga tira-tira na lang yan. Yung bulto niyan, sa iba na kapangalan, hindi sa kanya. The camp of Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy has questioned the legal basis of the Court of Appeals order freezing his bank accounts and assets. Kasi nag-issue nga ka-copy itong Commitment Court of Appeals ng pag-freeze din sa assets na yan dahil allegedly nakuugnay po sa mga unlawful activities of predicate crimes itong mga itong si Kibuloy, no? Pindasyon ng AMLAC. The bank accounts of KOJC and the Suara Submedia Corporation, o SMNI, which operates the Sunshine Media Network, were also ordered frozen. The freeze order is effective for Tito Torion. One of the lawyers of KOJC said the Department of Justice should review the order. Yan na naman siya. Review na naman. Dahil naman. Actually kasi, ang nagiging style kasi dito ni Atty. Torion, pareha sila ni Hanan Roque. Ganun yung kanya nagiging style eh. Magaling din magsalita eh. Pero yun nga, kung papakinggan mo yung sinasabi ni General Torre naman, dyan sa hearing na yan, dyan sa Senado, galing nyo sa korte yan. Kung hindi valid yung mga pinag-i-issue na yan, i-challenge nyo sa korte para mabaliktad yung ruling na yan. Diba? Noong nag-interview kasi yung DOJ spokesman na yung sabi, basis daw nila, nandoon sa United States of America, kailangan talaga na suriin ito ng masyado. Pero yun ba talaga yung basis? Iba yung interview at iba yung kapag nanggagaling doon sa mismong papel ng Court of Appeals yung pagbabatayan mo. Kasi paano kung mali yung interview? O paano kung mali yung interpretation ng media doon sa interview na yan? Pinapahamak na kayo dyan. Kung tingnan ninyo, ano yung ruling doon? Ano yung nilalaman doon sa order ng Court of Appeals? Yan lang yun eh. Mayroon naman tayong territoriality principle insofar as crimes are connected. Those committed in the United States of America, as a general rule, should be tried in America, sabi ni Torion. Ayan na naman. Legal jargon sa naman to si Torion. Hanin Roque talaga ang style ito. Simple lang yan eh, kung magaling ka talaga, di ba? Dalhin mo yan sa korte, doon mo i-challenge yan ka-copy. Diyan sa media, kasi walang nangyayari dyan sa media. Mababaliktad ba yung ruling ng media? Di ba? Kapag nagpa-interview ka pa ng pa-interview sa media, babaliktad ba yung naging desisyon ng Court of Appeals dyan? Yung pag-free sa asset sa Kibuloy? Definitely, hindi. Hindi ko nagpili mo sa korte. Sige, good morning sa mga ka-coffee natin. Nakantabay po ngayon. Magandang araw po sa inyo. Mahina ang ating internet at very, very blurred ang picture natin ngayon. Pero minsan bumabalik. Anyway, good morning sa mga ka-coffee natin na nakantabay po. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Pasensya na kayo sa ating connection. Pagtsagaan muna natin ito. Shoutout natin. First honor ngayong gabi si Belia Bautista. Magandang araw po sa inyo. Na-late tayo ngayong gabi ng linggo dahil nakatulog tayo. Nagising ako. Alas 11 na ka-coffee, no? Ayan, kaya late tayo ng live stream ngayon. Happy viewing po sa inyo. Kay Pinky M.A. Shoutout po sa inyo. Kay June Castro. Good evening po. Shoutout din po sa inyo. Sa mga ka-coffee natin, ayan, okay na. Balik-balik na yung ating internet. Magandang araw po sa inyong lahat. Sige, comment kayo dyan. Anong opinion ninyo dyan
anong reaction dyan, ilagay dyan sa ating comment section, no? At i-shoutout pa rin natin si Arya. Okay, thank you sa iyong pa-super sticker, Arya. Shoutout po sa inyo.